Hello guys, today is Thursday. Oh my god, ito na siguro pinaka-memorable ka na mechanic job, no? Ay, nako, grabe. So, hindi yan, paalis kami ngayon, Thursday. Ang usapan, pagdating ni Bunso, biyahe na kami. Kaso, problema, nung dumating si Bunso, nagka-problema yung ginagawa ko. So, ito yung 2018 Ford Explorer. Ito yung gagamitin namin sa road trip. Pialtan namin yung tires. Basta kinukondisyon ko. Tapos sabi ko, naisipan ko palitan ko yung suspension bago umalis. Kaso naging busy. Tapos sabi ko, kaya ko pa yan. Yun ang mali ko, no? Pangalawang beses ko na ito ginawa. Nagsisisi talaga ako eh. Pag araw ng alis talaga, dapat wala nang gagawin sa kotse. So pangalawang beses na ito nangyari sa akin, kaya gusto ko i-share. Sabi ko, ito na, lesson learned na talaga to, hindi ko na talaga ulitin. So kanina umaga, alas 10 nag-start ako, pinalitan ko yung suspension sa likod. So kompleto, ayos na. Mga alauna, sabi ko kaya pa siguro palitan ko yung suspension sa harap. So nung pinapalitan, ang problema, nahirapan ako kasi nung bago na yung suspension, hindi ko siya ma-press, no, pataas. Ang hirap i-shoot sa taas. Ang hirap i-shoot. Nagpatulong pa ako sa misis ko para siya yung nasa ibabaw. Ang problema, nung binaba ko to, lumundo masyado, nag-leak ng transmission fluid. Talaga gusto ko na maiyak kanina eh. Sabi ko, oh my god, nag-leak yung transmission fluid. Sabi ko, sana walang problema sa transmission. Pero syempre, nung nawala na yung worry ko, sabi ko, hindi yan transmission hindi yan transmission, malamang CV axle nasira lang yan, malamang umusog kasi lumundo masyado eh. So ganun pa man, hindi ko naman pwedeng basta ibalik lang yun kasi wala na, baka mamaya habang nagbabiyahe kami biglang mag-leak ng transmission fluid, which is delikado. So grabe yung tagas kanina, no? Hindi ko na nga nahabol eh. So ang ginawa ko, nagpunta ako sa Advance Auto Parts. Sabi ko, oy, meron daw ako discount. Okay, $90 lang yung transmission fluid, $97. Ang problema, wala silang stock. Bukas pa daw. Sabi ko, hindi pwede, alis kami ngayon. Sabi niya, punta raw ako sa AutoZone. Pagpunta ko sa AutoZone, meron daw sila $220. Kaso nasa malayo pa. Kung gusto ko daw ngayon, kailangan ko mag-drive. Sabi ko, hindi pa, it's not gonna work. Nung nawawalan na ako ng pag-asa, nagpagas muna ako sa Walmart kasi wala nang gas yung expedition ko eh. Nagte-text kami ng misis ko, sabi ng misis ko, ayaw niya nang umalis. Sabi ko, hindi, alis tayo, no? Nakabook na tayo ng hotel eh. Sabi ko, gamitin natin yung Ford Expedition pagka ayaw talaga, pag hindi pwede yung Explorer. Sabi niya, hindi, wala daw siya tiwala sa Ford Expedition, ganyan, tsaka pangit daw ang vibes niya, wag na lang umalis. Sabi ko, hindi, tutuloy tayo. Tapos last minute, meron pa isang auto parts store na pinuntahan ako, O'Reilly. Nagdadasal talaga ako na please, sana meron kayong part para magawa ko to. Kasi para sa akin, mabilis ko na lang palitan eh. Kasi nakailang palit na ako ng ganito eh. Thank God meron, no? Kaso $220, pero okay lang din. Kung sa Amazon or eBay ko bibiliin, $100 lang yan. Kaso kailan pa darating? 4 days, 2 days pa yan. Hindi ko na kailangan yan. So ito siya, pinalitan ko yung luma. Anyway, June na rin siguro palitan, no? 8 years na eh. 8 years na eh, oh. Pwede na rin pilitan. So dito ano yan eh, sumingaw. So nausog siguro to. Anyway, natakot lang ako na kung ibabalik ko to, baka habang nasa daan kami magka-problema. Kaya sabi ko, okay pa siya, oh. Okay pa siya. Kaso mas maganda palitan na talaga kaysa abutan ka sa daan. So yan guys, bago na yung pinalit ko. So ito yung kinabit ko kanina. So yan na, bago na. Tapos naglagay na ako ng transmission fluid, hindi tumutulo. Ready to go, pwede na kami umalis. I'm confident na walang problema yan as long as hindi tutulo. Kaya yung nag-leak, gumalaw lang eh, dahil nailundo ko to masyado. Dahil ang hirap nga isuot nito kanina. Hirap isuot dahil matigas bago yung suspension. So yan guys, isi-share ko lang sa inyo. Grabe, sa pinaka-memorable na DIY mechanic job ko. Kasi kung kailan paalis kami, nasiraan pa ako ng CV axle, no? CV axle hindi lahat kaya magpalit ng CV axle. Yung iba, mas madali pa nga yung mga yung mga brake pads eh. Pero CV axle, no? Anyway,
I'm glad na nakailang palit na ako sa ibang sasakyan namin ng CV axle, kaya familiar na ako. Kaya sabi ko, alam ko na sistema niyan, ano yung mga step by step. Kaya yun ko ulit, tinanggal ko ulit yung mga mahihirap na bolt na yan. And ngayon siguraduhin na natin na ano, tapos yan parang ano, pati yung pagbalik ko ng wiring, parang quality naman, di ba? Yun, so ayun lang, sinishare ko lang sa inyo guys, memorable experience, no? Hindi ko na to uulitin. Dapat pag aalis kami, huwag kong hahawakan yung sasakyan. Pero siguro may iba sigurong ano, reason, no? At least ayan, napalitan na ng bago, no? At saka mas kampante siguro ako mag-drive to. Bago ang CV axle, bago ang ano, ang suspension, harap likod, 'di ba? Tapos yung oil ko, chinek ko rin, okay pa. 50% pa lang ako, hindi pa ako due mag change oil pagbalik na. Tapos syempre patulong pa ako sa misis ko kanina eh. Siya yung naghigpit dito eh. Yan, nire-refill ko lang yung transmission fluid at saka ano, wiper fluid. Pero thank God guys, makakabiyahe kami habang may araw pa. Dasi guys, sinishare ko lang. Nako, saka iba talaga yung power of prayers. Nagdasal talaga ako habang nakapila ako doon sa O'Reilly. Na sana meron silang part. So that's it guys, salamat. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Huwag niyo akong gagayahin. Thanks for watching.